Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Tatlong bagyong nakapalibot sa Pilipinas ang buong puwersang tinututukan ng GMA Integrated News. Pinakabago ang dating low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na ganap ng bagyo. Bukod yan, sa bagyong Dante na nakalabas na ng PAR at sa bagyong Emong na inaasang magla-landfall ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Kaya nakabantay tayo sa Ilocos Norte, Pangasinan, Pampanga, Bataan, Baguio, Bulacan, Cavite, pati Metro Manila at iba pang nakararanas ng masungit na panahon sa buong bansa. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala pa ring paghupa ang mga baha sa iba't ibang bahagi ng bansa sa gitna ng banta ng tatlong bagyo kabilang sa Kalumpit, Bulacan. Sa gitna niyan, inulan din ang batikos ang kanilang alkalde dahil sa tila promo post na humingi ng mga selfie sa baha. Kapalitan niya ng ayuda. Ang paglilinaw niya at ang latest doon sa Pagtutok Live ni JP Soriano. JP. Mel, Emil, mga kapuso, narito po tayo ngayon sa isang bahagi ng Sitio Nabong. Dati po yung kalsada, daanan na sasakyan at ng mga tao, pero ngayon nga po ay lubog sa baha. At ang pangamba nga po ng mga taga rito, mas lalalim pa at tatagal pa ang baha habang lumipas o tumatagal ang panahon. Lulubog na raw kami kapag itinuloy pa namin ang paglalakad papasok sa loobang bahagi ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan ayon sa residenteng si George. Ilang dekada na raw binabaha ang kanilang lugar pero tila mas pinalala raw ang baha ngayong habagat at dikit-dikit na bagyo. Mga kapuso, mag-aalas 2 ng hapon, narito po tayo ngayon sa isang bahagi ng bagong baryo, Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan, kung saan nakikita nyo ang lalim pa rin ng tubig. Sir, doon hanggang lagpas tao na doon, no? Lagpas ng tao na po yung lalim ng baha doon. Taon-taon naman daw binabaha rito, pero ngayong taon, mas malalim daw at tila mas tatagal pa ang pagbaha. Wala po kami nilipatan, sir. Kaya po, evacuation lang po kami. Paglipat ng GMA Integrated News Team sa Sitio Nabong, Barangay Maysulaw sa Kalumpit pa rin, abot leeg na ang baha. Delikado ng lusungin, kaya bangka na ang gamit ng mga residente. Ngayon po masyadong malaki eh. Hindi na po mapigilan yung tubig. Sakay na bangka, sinuyod namin ng Sitio Nabong. Ang mga bahay tila inilubog na sa dagat. Ang kotseng ito hindi na naialis ng may-ari bago umapaw ang tubig. May ilang di na makaalis ng bahay, gaya ni Elmer, dahil hindi maiwan ang aso. Nagangatlaan ako ng yung pinaglagyan ba ng pinturang ganyan, nilagay ko doon sa ilalim ng ano ko para lang umangat ng bagya yung inihigan ko. Kung si Elmer hindi iniwan ng aso, may ilan na nasa loob ng kulungan sa gitna ng baha. Ang mga pamilyang lumikas na sa evacuation center bago mapuntahan, kailangan ng bangka dahil gadibdib na rin ang tubig. Sabi po, magagawa niya lang ng paraan. Hanggang ngayon po, di naman po niya nagagawa ng paraan. Maraming beses na ba pinangako yan? Marami na pong beses na pinangako yan. Wala pong natutupad. Hindi man totally matanggal ang tubig, kahit mabawasan lang, okay na kami doon. Lubog na nga sa baha, nag-viral pa sa social media ang tila promo na post ng mayor ng Kalumpit matapos hikayatin ang mga constituents na mag-selfie sa baha para masama sa raffle ng ayuda. Pero paliwanag ng mayor ng Kalumpit, hindi naman daw nila pinabayaan ang mga pamilyang inilikas sa mga evacuation centers. Bago po kami mag-iayuda ay una po namin pinuntahan ang mga evacuated centers po namin. So meron po kami 43,000 families na affected. Inaabot po namin ng personal na ang aming relief goods sa aming mga binahang mga kababayan. Ito pong iayuda na ito, syempre po sa Facebook po namin pinost para lang din po maiwasan yung mga scammers po. Basta calamity kasi, pagtutulong ka, it must be based on empathy, compassion, and equity.
yung lahat as much as possible matulungan mo. Making it a game of chance and making it a competition removes all three components from the propriety of helping people during a times of crisis. Ang ayuda naman mula sa DSWD dumating na sa barangay at naipamigay na sa mga pamilyang apektado. Ang ibang mga residente nagbayanihan at nagluto ng ulam at kanin para ipamigay sa mga kapitbahay. Sa iba pang bayan gaya sa Bulacan, lubog din sa baha ang ilang bahagi. At Mel, Emil, mga kapuso, ang mga kababayan po natin na nandun sa mga bahay na lubog na, naroon na po sa mga evacuation center, pero bago po makarating doon, kailangan din pong sumakay na bangka at lubog pa rin sa baha. Buong hapon po umuulan at bahangin dito sa Kalumpit, Bulacan. At yan muna ang latest. Balik muna sa inyo, Emil. At maraming salamat, JP Soriano. Nasira naman ang isang dike sa Bataan, dahilan upang magkumahog ang ilang tanod sa paglalatag ng mga sandbag. Sa parehong probinsya, nawawala ang isang bata kung kailan niya kaarawan matapos umanong tangayin sa ilog. Mula po sa bayan ng Balanga, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, patuloy na pinaghahanap ng mga kinaukulan ang 3 taong gulang na batang lalaki na pinaniniwalaang tinangay ng malakas sa agos sa may Dinalupihan, Bataan. Dito naman sa Balanga, isang dike ang nasira. Tuluyang bumigay ang isang dike sa tabing ilog ng Barangay Tuyo sa Balanga, Bataan. Yan ay matapos mapaulat na may tagas na ang istruktura. Noong July 22, umaga pa lang ho, tumawag ho yung residente rito na meron nga daw naglilik yung dike. Nagpadala ako ng 2 dump truck na panambak, nag-sandbagging kami. Ang bandang hapon, alas 3, lahat ng sandbagging na ginagawa namin dito, inano na po niya, winas out na. Wala namang seryosong nasaktan maliban sa ilang galos na tinamo ng mga tanod. Nailigas na rin ng mga residente bago bumigay ang dike. Kanina, dumating ang mga kawani ng DPWH Bataan para agad lagyan ng pansamantalang pangharang sa nasirang dike. Sa Dinalupihan, Bataan naman, sinuyod ng mga taga-barangay tubo-tubo ang ilog na ito sa pag-asang matagpuan ang nawawalang kapitbahay na 3 taong gulang lang. Hindi sila natinag ng tuloy-tuloy na pag-ulan at malakas na agos. Malaking tulong po sa amin yun, yung makita lang yung anak ko. Napakalaki po. Malayo na po yung narating namin mag-asawa. Nagbabaka sakali kami na makatagilid-gilid makita namin, pero wala. Masakit po sa akin yun. Dahil sa akin po siya nang galing. Sa akin ko po siya, pinalaki ko po siya hanggang ganun. Hindi ko po in-expect na magte-3, iwanan niya po ako. Pero hindi ko po siya pinabayaan. Alas 10 ng umaga nitong Martes, napansing wala na sa kanyang higaan sa bahay ang batang si Jules, na nung unay inakalang natutulog pa. Suspecha ng ina, posibleng sumunod siya sa mga kapatid na naligo sa ilog. Nagdahanda po siya lumabas dito, baka po doon siya lumusot sa mayero. Sinundan niya po yata yung mga kamukuya niya. Tapos yun, baka po natangay na po siya ng agos. Ang bidyong ito ay kuha kay Jules 1 linggo bago ang kanyang 3 kaarawan kahapon. Nagyayaya na po siya ng dahil birthday niya po nung kinabukasan eh. Ang sabi ko naman sa kanya, mamayang konti kasi hindi tayo makakadaan doon sa daanan, lubog ng baha. Mula nang mawala ay wala nang humpay sa paghanap ang mga taga-barangay at Dinalupihan Police. Inabisuhan na rin ang mga karatig barangay. Ang takbo kasi ng tubig na to, na umaagos na to, is yung barangay Saging, JC Payumo, barangay Luwakan. Ang tuloy po nito is sunguli is Hermosa, Bataan. Samantala, Emil, patuloy na nananalangin ang mga magulang ng batang si Jules na sana'y matagpuan na siya sa lalong madaling panahon. Para sa anumang impormasyon, maaari pagbigay lamang sa mga kinauukulan. Emil? Ingat at maraming salamat, Oscar Oida.
Mga gumuhong lupa at mga nabuwal na puno naman ang naitala sa Baguio City. Ang isang puno bumagsak pa sa kable ng kuryente. Mula roon nakatutok live si EJ Gomez. EJ! Mel, nandito tayo ngayon sa Cannon Road, no? Nananatiling sarado sa karamihan ng mga motorista. Maliban na lang sa mga residente. At kanina, no, chinek natin yung sitwasyon ng mga residenteng apektado ng pagguho ng lupa sa kanilang mga lugar. Gumuho na ang lupa sa ilang bahagi ng Baguio City dahil sa halos walang tigil na mga pag-ulan. Sa Cannon Road, may mga bumagsak na namang bato. 5 araw matapos may nabagsak ang aso at kotse, ang isang malaking tipak sa parehong kalsada. Nakaligtas ang isa pang aso, pero ayon sa amo nito, kabado na naman sila. Baka mamaya na naman, meron na namang malalaglag, lalo na dyan, no? Ayan, no, nakalabas na dito yung ugat ng kahoy. At saka may bato dito na, na nasa ilalim. Kapag dinaanan ng tubig na naman yan, ng dire-diretsong bagyo, ayan na naman, baka gugulong na naman yan pababa. Sarado pa rin ang Cannon Road sa karamihan ng mga motorista, maliban sa mga residente. Sa Barangay Luwakan, Apugan, gumuho ang lupa sa ginagawang DPWH Slow Protection Project. Wala namang nasawi o nasaktan. Naglusil sa baba. May pangamba na baka daw itong portion na to makuha lahat. Ayon sa otoridad, unti-unting gumuho ang lupa nito mga nagdaang araw. Tinakpan na lang po ng plastik ang bahaging iyon para maibsan ang lalo pang pagguho ng lupa. Ilan sa mga apektadong pamilya ang nasa evacuation center. May iba naman na umuwi raw sa kanilang mga kaanak sa probinsya. Gumuho rin ang lupa sa isang private construction site. Nasira ang 2 employee quarters. Almost 3 months na nabakho. Tapos hindi na naituloy. Tapos iyon, sunod-sunod na yung ulan hanggang ngayon. Kaya bumigay na yung lupa, gumuho na. Baka pati rin kami madamay pero sana nga hindi. Sinisika pa nating makuha ang pahayag ng kumpanya na nag-ooperate sa construction site. Gumuho rin ang lupa at mga tanim na kawayan sa Camp 7 na nakaapekto sa traffic. May mga natumba ring pine trees sa Purok 24 sa San Carlos. Sa Purok 6 sa Irisan, ang puno tumumba pa sa mga linya ng kuryente. Ang terrain ng Baguio, mountainous siya. Rolling talaga. Kaya ang binabantayan natin tuwing tag-ulan na ganito at may mga bagyo, yung soil erosions talaga. And then kasama na yun yung mga natutumbang mga punong kahoy. Pinaiigting din ang pangongolekta ng mga basura sa lungsod para di raw magbara ang mga ito sa waterways at maiwasan ang pagbaha. Mel, may checkpoint ang PNP dito sa kinatatayuan namin sa Cannon Road, no? Dahil tanging mga light vehicles at residente lang yung pinapayagan nilang pumasok o dumaan dito. Ang ginagawa nila, chine-check nila, no? Kinukumpirma kung yung talaga mga nagtutungo rito residente nga ng Cannon Road. Dahil nga may banta pa rin daw ng posibleng pagguho ng lupa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Mel? Maraming salamat sa iyo, EJ Gomez. Mga kapuso, alamin na natin ang epekto ng 3 bagyo at habagat at kung tuloy ang ulan hanggang weekend. Ang latest mula kay GMA Integrated News Weather Presenter, Amor La Rosa. Amor. Salamat, Emil. Mga kapuso, patuloy po ang pagkilos ng bagyong Emong, palapit po yan sa kalupaan ng Northern Luzon. Dahil po dyan, itinasa po ng Pag-asa ang signal number 4 dyan po sa may southwestern portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at pati na rin sa may extreme northwest portion ng Pangasinan. Signal number 3 naman sa natitirang bahagi po ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, northern at western portions ng Pangasinan, southern portion ng Abra, western portion ng Mountain Province at pati na rin po dito sa western portion ng Benguet. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, ganun din po sa natitirang bahagi ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Abra, Apayao, Kalinga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao at pati na rin po sa natitirang bahagi ng Benguet. Dito naman po nakataas din ang signal number 2 sa Babuyan Islands, northern and western portions ng mainland Cagayan, western portion ng Nueva Vizcaya at pati na rin sa northern portion ng Zambales. Signal number 1 naman po sa Batanes, ganun din po sa natitirang bahagi ng Cagayan,
Luzon, western and central portions ng Isabela, Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya at ng Zambales, Tarlac, northern portion ng Pampanga at pati na rin po dito sa may western and central portions ng Nueva Ecija. Sa mga nabanggit na lugar, posible pong makaranas ng masungit na panahon. Yan po yung malakas sa bugso ng hangin na may kasamang bugso ng ulan, lalong-lalo na po yan sa signal number 4 at signal number 3. May banta rin po ng storm surge na 1 hanggang 3 metro po ang taas. Dito po yan sa ilang baybayin ng Northern Luzon. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro nitong bagyong Emong. Sa dagat po yan, nasako po ng Burgos, Pangasinan. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 120 kilometers per hour at yung pagbugso naman 150 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos at yan po inaasahan po natin na patuloy po yan dito sa may West Philippine Sea. Pero sa latest track po ng Pag-asa, magbabago po yan ang direksyon at unti-unti po yang aangat o kikilos pa northeast. Pwede po itong dumikit o tumama. Dito po yan sa may bahagi po ng Pangasinan o di kaya naman dito po maglandfall sa may La Union or Ilocos Sur area. Ngayong gabi po yan o bukas po ng madaling araw. Saka po nito tatawirin ito pong Northern Luzon hanggang sa makarating po dito sa may Babuyan Channel at posibleng dumikit o di kaya naman po tumama rin dito po sa may Babuyan or Batanes Islands. Pero mga kapuso, dapat pa rin po maging handa yung iba pang lugar na pasok dito sa atin pong nakikita dito na highlighted part. Ito po yung area of uncertainty. So kasama po dyan Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Kalinga, Abra at pati na rin po ang ilang bahagi pa ng Cordillera. Ang pagkilos po ng bagyong Emong naiimpluwensyahan pa rin nitong bagyong Dante na nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 ng hapon. So nagkakaroon pa rin po yan ng interaksyon sa isa't isa. Samantala, naging bagyo na rin po yung LPA. Sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility at lumakas na rin bilang isang tropical storm na meron pong international name na Crosa. Ayon po sa Pag-asa, hindi po natin inaasahan na tutumbukin po nito itong ating bansa dahil paangat o paakyat po yung magiging pagkilos nito. Patuloy namang hinahatak ng mga bagyong Emong at ganun din itong bagyong Dante, ito pong hanging habagat o yung southwest monsoon na magpapaulan pa rin sa malaking bahagi po ng bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi may mga pag-ulan pa rin. Dito po yan sa halos buong Luzon. Ramdam na ramdam po yung pinakamatitinding pag-ulan. Dito po yan sa may Pangasinan, Ilocos Region, kasama po dyan ito pong iba pang bahagi ng Central Luzon at ganun din dito sa may Zambales, Bataan at Mindoro provinces. Pati na rin dito sa ilang bahagi po ng Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan din dito po yan sa Western Visayas at pati na rin dito po yan sa may Zamboanga Peninsula. Bukas, matitinding buhos po ng ulan ang mararanasan. Dito po yan sa Ilocos Region, pati na rin po sa ilang bahagi ng Cordillera. So yan po yung mga malalakas na kukulay orange at meron ding red and pink. Ibig sabihin po niyan, intense to torrential o halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. May mga malalakas sa buhos ng ulan din. Dito po yan sa Central Luzon, Calabarzon, ilang bahagi po ng Mimaropa, lalo na po sa Mindoro provinces at mga kalat-kalat na ulan naman dito po sa Bicol Region. Magpapatuloy po yan sa hapon at gabi at meron pa rin po mga malalakas sa pag-ulan, lalong-lalo na nga dito sa western sections. At dito naman sa Metro Manila, may mga pabugso-bugsong ulan pa rin po bukas dito sa ilang lungsod. Kaya patuloy po mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa. May mga kalat-kalat na ulan din po dito po yan sa Visayas at Mindanao, gaya dito sa may Panay Island at Negros provinces, ilang bahagi po ng Central and Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin dito sa Suc Sargent. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Dahil pa rin sa inaasahang malakas na ulan, wala pa rin pasok sa ilang lugar bukas, araw ng Biyernes, July 25. Ayon sa DILG, walang pasok po sa lahat ng antas, pati tanggapan ng gobyerno, maliban sa essential workers sa buong Metro Manila. Gayun din sa buong Ilocos Region o Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa Cordillera Administrative Region kasama ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Wala ring pasok sa Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino sa Region 2. Pati buong Central Luzon, ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Calabarzon o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. At Mimaropa o Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Sa Bicol Region, walang pasok sa Camarines Sur,
Camarines Norte at Albay. Patuloy pong tumutok dito sa 24 oras at social media pages ng GMA Integrated News para sa iba pang anunsyo. Mel, ramdam na nga ang malalakas na hangin at malalaking alon dito sa may bahagi ng Narvacan, Ilocos Sur, lalo pat nakataas na ang storm signal number 3 sa malaking bahagi ng probinsya. Samantala, ay sa mga bayan naman ng Santa Lucia, Santa Cruz at Tagudin ay inaasahang mas malakas pa ang hangin dahil signal number 4 dyan sa mga lugar na yan. Nagbabayanihan ang mga residente sa Barangay Pantok, Narvacan, Ilocos Sur para maisalba ang mga bahay na nanganganib na masira ng bagyo. Bayanihan na ang ilang mga residente, NGOs, AFP, Coast Guard, mga tauhan ng barangay at LGU sa Narvacan, Ilocos Sur para sa sandbagging activities at paggawa ng mga gabion basket o hugis cube na cyclone wire na pinupuno ng mga malalaking bato. Pursigido kasi silang maisalba ang ilan sa mga bahay sa coastal area na nanganganib ng gumuho dahil kinakain na ng alon ang lupa sa ilalim nito. Pangamba nila, baka ang storm surge at malalaking alon na dala ng bagyong Emong magdulot ng problema sa mga residente rito. Pakiusap ng Narvacan LGU, sana ay ituloy na ang paggawa ng seawall na sinimulang itayo noong 2019. Narito Mel ang magkasunod na pahayag ng barangay captain ng Barangay Pantok at ng alkalde ng Narvacan, Ilocos Sur. Nung nakalipas na bagyo, hindi yung Dante, sir, yung nauna. Krising. Hindi pa natibag ito, sir. Saka lang natibag ito na nagkaroon ng habagat. Tapos nung kasagsagan ng bagyo, hindi natibag ito. Ang ginagawa namin ngayon, sir, nagsasandbagging, naglalagay ng boulders at saka gabion basket kasi malaki na yung tibak ng buhangin. Pinagsabihan ko na, sir, yung mga kabarangay ko, lalo na yung mga nandito sa tabi ng dagat, mag-evacuate na sila. Sana sa national, sana tulungan kami na maayos na yung seawall kasi talaga yun ang pinakamalaking problema namin. Kung baka may time na yung mga ngayon and isolated, baka magiging island na yun. Samantala, Mel, nag-ikot ang mga opisyal at tauhan ng Narvacan LGU para paalalahanan ng mga residente na mag-charge na ng kanilang mga cellphone, power bank at flashlight. Namigay na rin ng mga hygiene kit, relief goods at pagkain ng LGU sa mga evacuees na inilikas mula sa mga low-lying areas. Sa La Union naman ay napulong ang PDRRMO, Coast Guard, PNP, Air Force at Provincial Government para ikasa ang mga final preparations sa inaasahang epekto ng bagyong Emong sa probinsya. Lalo't itinaas na sa signal number 4 ang storm signal sa malaking bahagi ng Ilocos Region. Narito ang pahayag ng gobernador ng La Union. Taking all the precautions necessary, definitely with the evacuation centers, prepositioning pati logistical support nila to improve also the identified evacuation centers na perennial to improve the basic needs ng area. Sa mga oras ito, Mel, sinasamantal pa rin ng mga residente dito sa Barangay Pantok, Narvacan, Ilocos Sur, itong pagkakataon na gumawa nga ng mga gabion basket. Kahit madilim na, ay nandito pa rin sila sa baba, nagsisikap na sana ay magawa ng paraan na maihabol itong mga dagdag na gabion basket para kahit paano ay maibsan itong mga inaasahang malalaking alon na maaaring tumama sa lugar na to pag dumating na ang bagyong Emong. So yan muna rito sa Narvacan, Ilocos Sur. Balik sa iyo, Mel. Doble ingat kayo dyan, ha? At maraming salamat sa iyo, John Consulta. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Navotas at Valenzuela dahil sa malawakang pagbaha. Sa Navotas, isang river wall na naman ang bumigay kaya rumagasa ang ilog sa mga bahay. Nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph! Emil, bukod sa habagat at high tide ay may nasira na naman na river wall dito sa Navotas dahilan upang malubog sa baha ang marami sa mga kalsada dito kaya nga nagdeklara na ng state of calamity ang City Hall. Iyak na ng iyak sa gulat at takot ang residenteng ito ng Celestino Street sa Barangay San Jose sa Navotas.
Nasira kasi ang pader na proteksyon nila sa ilog sa tapat mismo ng kanilang bahay. Kabila lamang ito ng dating nasirang river wall. Sa bilis ng pagpasok ng tubig sa maraming bahay, hindi na naisalba ng mga residente ang kanilang mga ari-arian tulad ng mga motor na ito. Nirescue ng City Hall ang mga apektadong residente, lalo't tuloy-tuloy ang pagbaha. May bumagsak na ulit na pader dito sa kabila ng kaya floodgate po natin ay umapaw na rin. Malaki pa po yung tubig, mas malaki po ito kaysa kahapon. Kasabay ng pagguho ang high tide na nagpataas sa ilog ng halos 13 metro o mahigit 3 palapag. Sira pa rin kasi ang Navotas Navigational Gate. Kahit ang tubig sa pumping station umapaw at mabilis na pumasok sa mga bahay. Sa hiwalay na barangay ng Tansa, hindi sinanto ng baha ang Santa Cruz Parish. Maging ang tapat ng City Hall. Pahirapan ang pagpasok ng mga residente ng ilan ay namara ng dumadaang pribadong truck. Hindi na kaya ng mga regular na mga sasakyan yung baha papasok dito sa Navotas. So ito mga pinauwi na ng kanilang mga kumpanya para umuwi sa kanilang mga bahay. Kaya lang, ito, lubog na. Pauwi na po. Office po. Kabilang sa mga inabutan naming stranded si Mang Alfredo na galing pang ospital sa Quezon City. EDSA. Hindi, ano pong pakiramdam niyo? Dialysis ako. Maglalakad na lang ako mula rin sa kanto. Dapat kanina. Buti nakita kayo. Sa gitna ng perwisyo ng baha sa maraming bahay at mga negosyo, may ilang idinaan na lamang sa inom ang hindi humupang problema. Halos lahat ng kalsada dito sa Navotas lubog na sa baha, kaya kung may mga nadadaanan kami na nakasakay ng mga makeshift na mga balsa o kaya naman ay yung mga rescue boats galing sa lokal na pamahalaan. Dahil baha na sa halos lahat ng kalsada sa lungsod, isinailalim na sa state of calamity ang Navotas. Idineklara na rin yan ng Valenzuela City. Formal na po nating dinedeklara ang lungsod ng Valenzuela under the state of calamity. Sa pamamagitan po ng pagdeklara, maaari na po nating mag-apply ng mga benefits po natin tulad po ng GSIS, SSS, Pag-ibig at iba pang kaukalang benepisyo. Baha na rin sa maraming kalye sa Malabon kaya pahirapan ang paglikas ng mga residente. Pero ilang delivery rider ang tuloy ang paghahanap buhay. Ano to, di-deliver mo pa rin? Di-deliver pa rin po. Bakit? Kailangan po, part po ng trabaho. Laban. May nadadaanan ka ba? Lakad na lang po ginagawa namin. Emil, kanselado na ang mga klase sa private at public schools dito sa Navotas. At ayon sa Navotas PIO, lampas 80,000 o 80,000 na mga residente ang epektado ng baha. Ang ilan nga sa kanila ay nandito naka-evacuate sa isang paaralan itong Navotas Elementary School. Emil. Maraming salamat, Joseph Morong. Sa Lubao, Pampanga naman, pinangangambahan ngayon ang posibleng malawakang pagbaha kung tuluyang masira ang dike na unti-unting kinakain ng rumaragasang tubig. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi! Emil, mahigpit yung pagbabantay ng mga otoridad dito sa bahagi ng dike na gumuho malapit dito sa Santo Cristo Dam. Critical na raw kasi ang lagay nito dahil kalahati na ng dike ang kinain ng rumaragasang tubig mula sa dam. Ilang pulgada na lang babagsak na sa Porac River ang tindahang ito na nakatayo sa ibabaw ng Santo Cristo Dam Dike. Kinain na kasi ng malakas na ragasan ng tubig ang bahaging ito ng dike. Ilang araw na raw napapansin ng residenteng si Maribel ang unti-unting pagguho ng dike sa tapat mismo ng kanyang bahay at tindahan. Kaya nag-evacuate na sila kahapon. Linggo, nag-umpisa na po yung ginawang daanan ng TDC dati, nung ginawa po nila yung dam. Tapos yun, unti-unti na po yun, nung Lunes, ganun din po. Tapos Martes ng gabi, malalaki na po yung bumabagsak na lupa. Tapos, Merkulis ng alas 2 ng madaling araw, bumagsak na pong tuluyan yung kalsada. Walang retaining, walang bahaging ito ng dike dahil dito noon dumadaan ang mga truck na gumawa ng dam. Kanina, binalikan ni Maribel ang ilan sa kanyang gamit. Sa kuwang ito ng kapitan ng barangay, makikita ang unti-unting pagguho ng dike. Sinubukan pa raw nilang maglagay ng sandbag pero tinangay din ang agos ng tubig. Pangamba ng opisyal, kapag tuluyang nasira ang dike, tiyak na babahain sila.
Aabot daw ng mahigit 30,000 pamilya ang pwedeng maapektuhan. Lahat kaming magkakatabing barangay, gaya ng San Miguel, San Vicente, San Nicolas First, San Nicolas Second, hanggang doon sa Jasa Road. Yun ang apektado po, yung mga nasa ilalim. Ang Philippine National Police magtatalaga na raw ng pulis sa lugar para magbantay. Ipinag-utos na raw ng provincial government ang lokal na DPWH dito na bilisan ng paglalagay ng sandbag, malalaking bato at lupa para hindi tuluyang mabutas ang dike. According sa napag-meeting, yun muna po ang feasible ngayong as according sa DPWH. Ang ilang residente voluntaryo namang tinatanggal ang mga naipong water lily sa dam. Nakaharang kasi ang mga ito sa daluyan ng tubig. Kapag hindi ito natanggal, posibleng maipon ang tubig at raragasa patungo sa direksyon ng nasirang dike. Sa ngayon, Emil, ay nabawasan na raw yung lakas ng ragasan ng tubig mula doon sa dam. Pero hanggat hindi gumaganda yung panahon, naroon pa rin yung pangamba na maipon pa rin yung tubig doon sa dam at tuloy na itong mabutas itong nasirang dike. Kaya naman naka-alerto pa rin ang mga otoridad dito sa Lubao. Yan pa rin ang latest mula dito sa Pampanga. Emil? Maraming salamat, Rafi Tiba. Bukod sa pamamahagi ng tulong, binabantayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kalusugan ng mga lumikas dahil sa masamang panahon. Humingi rin siya ng update sa flood control project ng DPWH. Nakatutok si Ivan Mayrina. Epekto ng sunod-sunod na bagyong Krising, Dante at Emo na nagpalakas ang habagat ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbabalik bansa matapos ang official visit sa Amerika. Kanina, libu-libong evacuees ang kinumusta ng Pangulo sa San Mateo, Rizal. Una sa Mali Elementary School kung saan may mahigit 500 pamilya ang nagsilikas. At pangalawa sa Santa Ana Covered Court na may halos 500 pamilya rin. Yung sa bahay namin, nasira yung dingding at saka yung pinto. Yun ang nasira. Pero yung ibang bahay talagang na-wash out kasi nasa laylayan kami. Pinangasiwaan ng Pangulo pamimigay ng food packs, mga hygiene kits, sleeping kits at water filtration kits. Namahagi rin ang bagong lutong pagkain sa mga evacuee. Pero bukod sa mga pangunahing pangangailangan, mahigpit ding binili ng Pangulo na bantayan ang kalusugan ng mga inilikas. Napaka-congested yung sakit. Pagka isa lang dyan ang magkasakit, kakalat ng napakabilis niyan. And so we are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses, and also local government nurses and doctors. Kasunod nito ay humingi ng update ang Pangulo sa sitwasyon mula sa kanyang gabinete. Pagdidiin niya sa kanila, dapat laging handa at asahan ang ganitong pagsusungit ng panahon. Hindi ito unusual, hindi ito emergency. Ito gayon talaga ang panahon. At mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So nakatatlo na tayo. So to be conservative, ibig sabihin 100 pa ito na dadating. Pinagde-deploy rin ng Pangulo ang AFP, PNP, Coast Guard at BFP na mga tutulong sa mga apektado ng masamang panahon. Tuloy rin anya dapat ang clearing sa mga kalsada at pagpapagana sa mga pumping station at floodgates ng MMDA at DPWH. Pinapa-update din ang flood control master plan ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Holy cam naman ang mismong pagguho ng isang 3 palapag na bahay sa Maynila. Malapit ito sa creek at tinitirahan ng 30 tao. Panoorin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Nagtipon-tipon ng mga taga-barangay 684 sa Paco, Manila sa labas ng isang bahay sa Santiago Street na katabi ng creek. Bandang 3:30 ng hapon kahapon, nangyari na ang kanilang pinangangambahan. Mahigit 30 individual ang nakatira sa gumuhong bahay na gawa sa light materials. Ang pamilya ni Juan Dilubian ang nakatira sa ground floor, habang ang pamilya ng mga kapatid niya ang nasa second at third floor. May mga senyales daw na posibleng bumigay ang kanilang tirahan, kaya lahat daw sila ay nakalabas bago ito tuluyang bumagsak. Naririnig ko lumalangit-ngit, lalo na pag naglalakad sila sa taas.
Bandang 3 p.m. parang may nadulas ata sa taas. Parang nagalaw yung dingding dito. Parang napunit talaga yung yung hardiplex nila. Parang napupunit ng ganun. Tapos yung dos por dos na nakakapit dito sa side na to, parang natanggal na rin. Kahit na nandito ka sa baba, mararamdaman mo yung langit-ngit ba na gumagano na, yumuyuko na dahan-dahan. Kaya pinalabas ni Mang Danilo ang lahat ng nasa loob ng kanilang bahay. Halos na sa 1 linggo na yung pag-ulan, parang bumigat na po. May isang nandun sa taas siguro puyat, pamangkin ko, ayaw. Yung nanay panik ng panik, gano'n, bumaba ka na. Tapos nung siguro hindi na nakatulog dahil kakakalabit ay hindi na makakatulog. Bumaba na. Pagbaba, siguro mga 4 o'clock na yun. Nandiyan pa lang sa tindahan, bumagsak na. Kabababa lang ng bata. Mag-aalas 2 po ng hapon, medyo tumatagilid na po yung bahay. Ang nandoon pong huling-huling bumaba po yung anak ko. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa insidente. Sa ngayon, pansamantalang naninirahan si Wandy at kanyang pamilya sa Barangay Multipurpose Hall. Gusto ni Wandy makapagtayo ng panibagong bahay sa parehong espasyo ng gumuho nilang bahay. Ever since naman yung condition ng creek, alam naman namin yan kasi since birth, talagang dito na ako sa ilog lumaki, nakatira. Ano po kung hindi kayo payagang magtayo dito? Yun lang. Guro mapipilitan po kami mangupahan. Sa Maynila pa rin, sinamantala ng mga tauhan ng DPWH ang pagtigil ng ulan para magsagawa ng declogging operations sa kahabaan ng Padre Faura. Tinanggal nila ang mga burak at iba pang basura na bumabara sa daluyan ng tubig. Nagkaroon din ng declogging operation sa Santa Cruz at Tondo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Kahit na maging maulan ang panahon, tuloy ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Ayon po yan kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Pero pinasimple yan, partikular sa nakasanayang red carpet. Nakatutok si Dano Tingkungko. Pag-asa na ang nagsabi, magpapatuloy ang sama ng panahon hanggang sa Lunes sa araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Asahan pa rin ng maulap na kalangitan, mga paminsan-minsang pag-ulan, lalong-lalo na sa western section ng Luzon, including Metro Manila sa darating na Lunes, dahil nga po sa habagat. Pero sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, umulan man o bumagyo, liban na lang kung signal number 3 o may delubyo, tuloy na tuloy ang SONA ng Pangulo. Kasama ko si Pangulo kanina, wala naman siya binanggit ng postponement. Force majeure, mga acts of God na lang yan. Yung mga talagang hindi na kaya iwasan. Tuloy ang SONA. Pero dahil sa pananalasa ng magkakasunod na bagyo, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, gagawin daw itong mas simple. Partikular ang nakasanayang red carpet na hindi na anya magmimistulang fashion show. Sinisiguro rin ni Senate President Cheese Escudero na nakahanda ang pasilidad ng Senado para sa pagbubukas nila ng sesyon Lunes ng umaga bago ang SONA sa hapon. 22,000 pulis naman ang magbabantay sa paligid ng Batasan Complex sa Lunes. Itong challenge nga yung ating weather condition, magbabago lang yung sa magiging uniform ng ating mga personnel. Pero so far as for other deployment and security preparations, the same pa rin po, wala pong pagbabago. Kumpara sa mga nakaraang SONA, walang kalsadang isasara maliban sa zipper lanes para sa mga kongresista at VIP. Magtitira ng 3 bukas na lane para sa mga motoristang papuntang Fairview. 3 grupo naman ang binigyan ng permit na magtipon. Isa sa bandang St. Peter Church, isa sa bandang Commission on Audit at isa sa White Plains. Sakaling may magtangkang mag-rally ng walang permit o magmarcha, may mga negotiating team tayo, may mga grupo, may ground commanders. So sa mga ganitong pagkakataon, ang ating, yun nga, umaapila tayo sa publiko na hanggat maaari ay maging mahinahon. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Literal na buwis buhay ang paghahatid sa sementeryo ng isang patay sa Laurel, Batangas kaninang umaga. Ang kabaong maingat na itinawid sa umaapaw na spillway habang nakasurod na naglalakad ang mga kamag-anak at iba pang nakikiramay. Ang spillway kasi ang pinakamalapit na daanan papuntang sementeryo.
naawa ko kami sa kanila dahil kahit lakas ng baha ng ulan at baha, pinipilit pa rin nilang libing ng kanilang mga kabag-anak. Kita nyo naman kung gaano kalakas yung agos ng ilog dito sa ibabaw ng spillway. Ganyan yung sinuong ng mga nakipaglibing kaninang umaga. Pero para sa mga otoridad, lubhang napakadelikado ng kanilang ginawa. Kaya simula ngayong araw ay mas hinigpitan na nila ang pagbabantay dito sa spillway. May nakabantay na ngayong taga-Coast Guard sa spillway. Meron din mga pulis at taga-Bureau of Fire Protection ang nagmamonitor. Sa bayan ng Lemery, taas-baba ang baha sa pangunahing kalsada papuntang munisipyo. Isa sa mga naglakas loob na lumusong si RJ. Hindi nga lang nakayanan ng kanyang motorsiklo ang taas ng baha. Nagmamadali raw kasi siya na makauwi sa kanila para alalayan ang mga magulang. Malakas yung alon sa amin Kung mag-aano sa kanila tutulong po lumikas Sa gitna ng ulan at baha, walang tigil sa paglilinis ng kanal ang mga tauhan ng munisipyo. Wala hong tigil ang ulan. Tayo naman po ay wala din hong tigil sa paglilinis. Mahigit 400 pamilya ang nagsilika sa buong bayan ng Lemery. Karamihan ay nakatira sa mga coastal barangay. Mula nung madaling araw, paglakas ng ulan, dumami na yung mga nag-evacuate namin mga kababayan. Samantala, isang katawang palutang-lutang ang natagpuan ng mga otoridad sa katubigang sakop ng Batangas City kahapon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Maging evacuation center binaha na rin sa Dagupan, Pangasinan. Kaya mga naroon lumikas na naman sa mas mataas na bahagi ng paaralan. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, bukod sa bayan ng Mangaldan, isinailalim na rin sa state of calamity ang ilan pang lugar dito sa probinsya ng Pangasinan. Patuloy ang forced evacuation sa barangay Maluwa dito sa Dagupan City. Ang problema, maging evacuation center ay binaha na rin. Kaya naman ang ilang evacuee, iniakyat na sa ikalawang palapag. Ang iba naman, nanatili sa stage ng covered court. Mas lalo pang lalakas yung hangin, kaya kailangan natin ilabas yung ating mga tao. Ayaw natin kasi magkaroon ng casualty dito sa ating barangay, kaya kailangan mailabas natin ang dapat mailabas. Binabaha na rin ng buong bayan ng Kalasyaw. Mahigit 200 pamilya o katumbas ng mahigit 500 individual ang nasa mga evacuation center. As of yesterday po, lahat po ng 24 barangays po ng ating bayan ay meron na pong reported flooding. Although 18 po dito ang merong malubhang pagbaha sa kanilang area, umaabot po hanggang lagpas taong level. Nakafocus po kami sa rescue operations, lalong-lalo na po may mga kababayan pa po tayo na nangangailangan po ng rescue. So as we speak now, ongoing po lahat ng ating mga rescue operation. Bukod sa libreng sakay ng lokal na pamahalaan, may kanya-kanyang kabayanihan din ng ibang residente. May lumusong sa baha upang maglagay ng lubid na hawakan ng mga residenteng tumatawid sa baha. Meron ding grupo ng mga kabataan na nagluto ng arroz caldo at libreng ipinamahagi sa mga evacuee. Mel, sa mga oras nga na ito'y nakakaranas ng pabugso-bugsong ihip ng hangin dito sa lungsod ng Dagupan. Samantala, nakaalerto na ang otoridad doon sa possible na epekto ng bagyo. Simula pa kaninang umaga ay tuloy-tuloy na rin yung pag-rescue doon sa mga residenteng nakatira sa mga low-lying barangays at maging sa mga coastal areas. Sa ngayon, sila ay nasa mga evacuation center na. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Tila hindi pa rin ramdam ng maraming Pilipino ang pagbagal ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo. Kahit pa nasa 1.4% na lamang ang inflation nitong Hunyo. Malayo po yan sa 5.8% inflation ng maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Urgent national concern pa rin yan bago ang kanyang State of the Nation address. Lalo't hindi makasabay sa pagmahal ng mga bilihin ang mga dagdag sahod. Himayin natin yan sa SONA Special Report na tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Isa hanggang 2 beses sa isang linggo, namamalengke si Nati Antonio para sa kanyang pamilya. 2 piraso lang. Sa isang linggo, magkano yung budget mo pamalengke? Minsan
minsan umaabot po ng 1.5 pero wala po doon yung bigas. Umabot sa magkano ang dinarado? Umabot po ng 60 ang kilo. Last year? Opo, last year. Opo. Oo. Ngayon, 50 na lang. 50 na lang. Bakit di mo pinili yung iba na mas mura? Ano po kasi, nasanay na po kasi kami sa ganong bigas. Kahit walang ulam, pwede pong ulamin, ay kainin. Kahit bagoong lang po, saka kalamansi, okay na. Bumili rin siya ng baboy at iba pang rekado. Bakit lang pa sa 1/4 lang yung binili mong baboy? Minsan, 5 kami. Pwedeng tig-iisang iwa lang. Lalagyan din po ng sabaw, linaga, tapos konting gulay. Mahalaga ang bawat sentimo, lalo't kinita niya ito sa paglalabada at pagiging house cleaner. Pero ang perang pinagpawisan, mabilis nakawala sa kanyang mga palad. Pataas na ng pataas talaga. Sana magawan pa ng paraan na ibaba, lalong-lalo na sa bigas. Sa bawat sona ni Pangulong Marcos, tinatalakay niya ang inflation o yung kabuang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo ng isang ekonomiya. Whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Sa datos ng GMA Integrated News Research, 5.8% ang average inflation pagkaupo ni Marcos. Nanatili itong mataas sa taong 2023 sa average na 6%, 3.2% noong 2024. Unti-unti pang bumaba nitong 2025 at nitong June, 1.4% na lang ang inflation rate, pasok sa target na 2 hanggang 4%. Sa ulat ng Department of Economy, Planning and Development noong 2024, ang bigas ang pangunahing nagpapataas sa inflation. Para masugpo ito, nagpalabas ng executive order ang Pangulo para maibaba ang taripa sa imported rice, dinagdagan pa ang binibiling palay ng National Food Authority sa mga magsasaka. Nitong Mayo, inilunsad ang Benteng Bigas Meron Na program. Nabibili ito sa Kadiwa Center na nasa 41 pa lang sa buong bansa. There are some very great accomplishments all over the past year, namely the decision to cut the tariff on rice. Pero puna ng mga kritiko, hindi naman nakabibili nito ang nakararaming Pilipino. Kaya rin daw 20 pesos lang ang kilo nito dahil may subsidiya o inaabunuhan ng gobyerno. 5 billion pesos ang budget dito ng gobyerno sa taong ito. Bibili mo yung palay at 24, ibibenta mo ng 20 yung bigas, giniling na, no? So, imposible under the present system na manatiling 20 pesos yung bigas. Kaya kasing ibenta at 29. So, ang subsidy is 9 pesos. Pero siyempre, hindi natin sinasama yung ibang gastusin ng NFA. Ang grupong Federation of Free Farmers nagbabala rin sa epekto nito sa kita ng mga magsasaka. Mawawalan ng gana yung magsasaka magtanim. No? Hindi na niya isipin yung long term. Ang kailangan ipagkain niya ngayon, ang problema, yung kanyang produkto, napakamura naman ang bili. Baka hindi na siya mag-survive. Para naman kay Philippine Institute for Development Studies Senior Fellow Roelano Briones, hindi ito kasalanan ng 20 pesos na bigas. It's not plausible na that much rice is actually driving the market price. Traders are comparing the palay price being offered by farmers versus the availability of cheap imported rice. Aminado ang Department of Agriculture na ang tunay na solusyon sa isyong ito, pagpapataas sa produksyon ng bigas ng bansa. We really need to do a lot of structural investments sa agriculture. So if we can invest on public goods, transport, logistics, distribution, irrigation, post-harvest. Sinusulong na palawakin pa ang programang Benteng Bigas Meron Na sa susunod na taon. 18 billion pesos na ang hinihinging budget para rito.
Sa kabila ng pagbaba ng inflation, tila di ito damanhinati. Yung 500 kasi dati, marami nang nabibili. Ngayon yung 1,000, ilang piraso na lang. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, hindi pa rin ganap na bumababa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin kung ikukumpara sa presyo ng 2022. Ang imported at local well-milled rice halimbawa, mas mababa noong 2022 kesa ngayon. Kamakailan, sumipa rin ang presyo ng produktong petrolyo matapos ang pag-atake ng Israel sa nuclear at military sites ng Iran. Kung sweldo naman ang pag-uusapan, tumaas ang daily minimum wage pero hindi sapat para tapatan ang taas presyo. Habang hinihintay ang pangmatagalang solusyon ayon kay Briones, dapat tiyakin ng gobyerno na hindi nasasayang ang national budget para tunay na mapakinabangan ng sambayanan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na poproblemahin ng maraming Pilipino kung may kakainin ba ang kanilang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Bukod sa wind signal warning, may babala rin ng storm surge o daluyong sa buong Zambales. Mula sa San Antonio, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Mel, bumubuhos ngayon yung malakas na ulan na sinasabayan din ng malakas na hangin dito sa bayan ng San Antonio sa Zambales. Pabugso-bugso naman yung ulan buong araw. Katulad kanina, bago tayo umere, hindi pa naman ganito kalala yung sitwasyon. Ambon-ambon pa lang pero bigla ngang bumuhos at lumakas yung ulan. Ilang araw na ganyan yung sitwasyon dito sa probinsya ng Zambales kaya may ilang lugar ng binaha at may kalsada ring nasira. Itinaas ng PAGASA ang storm surge warning sa buong Zambales. Mabagsik ang mga alon, lalo rito sa bahagi ng karagatang sakop ng Barangay San Miguel sa bayan ng San Antonio. Noong nakaraang linggo pa ganyan ang sitwasyon dito. Kapag ganitong may bagyo na pinalalakas pa ng habagat tulad ng nakikita nyo ay malalaki at malalakas yung hampas ng mga alon. Yan yung sumira dito sa bahagi ng Coastal Road sa Barangay San Miguel. Sabi ng mga nakausap naming kawani ng barangay, mahihirapan daw itong ayusin dahil nagpapatuloy pa rin yung bagyo. Sa ngayon, pansamantala munang isinara ng barangay ang bahaging ito ng kalsada. Baha naman ang problema rito sa Barangay San Nicolas sa may kalapit na ilog. Pinasok ng tubig ang gawaan ng hollow blocks kung saan nagtatrabaho at stay-in si Joey. Wala nang ang kita dahil tigil trabaho, sinira pa raw ng bagyo ang bubong nila. Dahil po sa lakas ng bagyo, takbo ako dyan sa may malaking bahay. Siyempre ma'am, hindi ka makatulog dahil siyempre lilipakin po ng yung hangin sa bubong. Ganun. Minsan, umuwi na lang sa kamag-anak. Sa Olongapo, tumaas ang level ng tubig dahil ilang araw nang umuulan na sinabayan pa ng high tide. Parang basin kasi yung Olongapo City, no? Plus may mga barangays tayo na medyo mas mababa sa sea level siya. Naawa lang po ako sa sarili ko po. Kasi nga, apo ko po yan disabled. Kailangan po siyempre ng pagkain. Minsan nangihingi, wala po Wala na, nalawagan lang po ako na kahit konting tulong lang po kasi para po masurvive po yung pangangailangan namin sa araw-araw. Tuloy-tuloy daw na namamahagi ng relief packs ang LGU. Nakahanda raw ang LGU na rumesponde sakaling lumala pa ang sama ng panahon. Mel, naglabas ng General Flood Advisory yung Office of Civil Defense Region 3. Pinag-iingat po sa banta ng pagbaha as of 6 p.m. yung mga bayan ng Subic, Botolan at Candelaria. Yan yung latest mula rito sa San Antonio, Zambales. Balik sa iyo, Mel. Doble ingat at maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Rumagasa ang baha sa isang subdivision sa Antipolo, Rizal dahil sa bumagsak na pader ng isang private property. Sa lakas ng agos ng tubig, nagkukumahog sa pagtakbo ang mga residente ng isang subdivision sa Barangay San Jose mag-alas 8 kagabi. Ang mga kalsada ng mistulang ilog. Mabilis sumupa ang baha pero ayon sa mga residente, inabot sila hanggang madaling araw sa paglilimas ng naiwan itong putik at basura. Walang naitalang sugatan. Plano ng barangay na makipagpulong kasama ang kinatawan ng dalawang subdivision at ang may-ari ng private property para matugunan ang problema.
Sinusubukan pa naming kuhanin ang panig ng kinatawan ng kalapit na barangay at ng may-ari ng private property. Ipinagpaliban muna ng ICC ang paglalabas ng desisyon kaugnay sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod yan ang request ng kampo ni Duterte na isuspindi muna ang pagdedesisyon ng tribunal. Sa inilabas na dokumento ng ICC Pre-Trial Chamber na may petsang July 23, sinabi nitong para masigurong tama ang maging hakbang sa paglilitis, responsibilidad ng kampo ni Duterte na magbigay ng sapat na impormasyon para suportahan ang kanilang hiling. Maglalabas lang nila ng desisyon ng Chamber kapag sa tingin nito ay nararapat na at kapag may nagawa ng karagdagang hakbang ang depensa. GMA Pictures proudly presents P77, ang first horror film nito after almost 14 years. This July 30 na yan, mapapanood sa big screen at ang bida nitong si Barbie Fortesa naghahanda na rin sa upcoming GMA Gala. Pero may date na kaya siya? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Asan? Tayo lang ang tao dito. After almost 14 years, nagbabalik ang GMA Pictures sa paggawa ng horror films sa kanilang offering ngayong taon na P77. Sa press conference ng P77, humarap ang mga bida ng pelikula na sina Barbie Fortesa at iba pang cast members. Present din sina GMA Network Senior Vice President and GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez, at Senior Vice President for GMA Public Affairs at GMA Pictures EVP Nessa Valdelion. It's that type of horror movie that will haunt you in your sleep. Like yung patay na yung ilaw, tapos iisipin mo pa rin yung mga eksena ng napanood mo sa P77. Ito yung pagbalik ng GMA Pictures sa horror genre after so many years. Kaya talagang gusto natin magbigay ng kakaiba sa mga manonood. Siyempre, pag nanood ng horror, kailangan talaga nandun yung takot. Pero iba yung atake ng pelikulang ito. Sunod-sunod ang ikinaka-excite ni Barbie, ang showing ng P77 sa July 30, ang kanyang birthday naman on the 31st, at ang GMA Gala 2025 naman sa August 2. Ready na raw si Barbie para sa big night ng GMA, pero di tulad ng mga nagdaang taon. Basta this year, pinromise sa akin ng team ko na gusto nila mag-enjoy ako sa gabing yon. So, meaning, syempre yung damit, hindi ganun ka komplikado dalhin. Kasi naalala nyo, di ba, ball gown nga si ate girl last year. So, ngayon, they promised me that I will enjoy that night. So, lotion lang. Lotion lang! Will you come with a date para sa gala? Have I ever? Yun nga, may jowa ako, di ako dumating ng may date eh. Ano, ngayon pa ba? Gusto mo ba limahin natin? The more the merrier. Charot. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. I love it! And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.